everyone, this is Catherine and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gusto mo bang mag-retire sa Spain? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano talaga ang cost of living dito. Bakit sobrang daming Pinoy ang pinipili dito tumira after retirement. So, stay tuned and don't forget to subscribe para updated ka sa ating next travel and lifestyle videos. Oy, guys, ang alikabok, sobrang mahangin today. Sobrang mahangin today. Ayan o. At naisipan ko kasing mag-vlog dito sa tawag yan sa park. Para, di ba, maganda yung, tingnan nyo naman, so green, ang ganda ng paligid. O, pakita ko muna sa inyo. O, di ba? So, yan. Okay, so, simulan natin. Why Filipinos choose Spain? Una sa lahat, weather. So, halos kapareho kapareho ng Pilipinas. Hindi sobrang lamig. I mean, 4 seasons din kami dito. Meron kaming tawag nito, summer, autumn, winter, and then spring. Pero, guys, ang ano dito, tawag nito, ang winter dito ay hindi siya ganun kalamig compared sa ibang European countries. Like, for example, Germany. Doon talaga parang hindi ka pwedeng lumabas ng walang bonnet, walang scarf, walang, tawag nito, yung guantes. Ano ba yung guantes? Nalito na si Inday. So, yun. Pero ang pinakaano ko lang dito, summer. Yan ang pinakaayaw ko dito. Grabing init dito, guys. Parang parang Philippines. Gano, 40 degrees o 40 plus degrees. Okay, pangalawa, Filipino community. Maraming Pinoy, lalong-lalo na sa mga big cities like Madrid, Barcelona, Valencia. Ayan yung tatlong malalaking city. Kahit saan meron talagang Filipino community. In my city, 4 na kami na Pinay. O di ba nakakatuwa? So, 4 na kami. O at least more than 1. Pero kahit saang basta sa big cities, meron at meron kang makakasalubong na mga Filipino. Tapos, pangatlo, siguro yung language. Sa language culture. Kasi, madali mag-adjust sa ating mga Pilipino, kasi kung ano ang bigkas, ganun din ang baybay ng Spanish, like casa, yung bahay, diba? La mesa, actually mesa lang yan sa atin. Mesa lang dito sa Spain, la mesa natin kung banggitin sa kanila. So, feeling ko, at saka diba may naman tayo, may Spanish influence tayo dahil tayo naman po ay colony ng Espanya. So, ayun po. At syempre, sa tingin ko, may relax ang lifestyle. Mas relax ang lifestyle nila dito. Kaya, perfect for retirees kung yan po ang inyong gusto. So, ngayon, pag-usapan naman natin ang gastos. O, diba? Dahil napaka-importante yan. Tingnan natin ang cost of living breakdown. So, itong mga ko na ito ay lang to kumbaga base lang po ito sa mga naranasan ko, kumbaga. Lord, napakalakas ng hangin. Napansin nyo ba? Tingnan nyo yung hair ko. Diba? Na-distract si Inday. Okay. So, unahin po natin ang rent ng bahay. Sabi ko nga, dito sa amin, biglang nagtaas. Like, biglang nag-boom yung rental fees, kumbaga. So, naglalaro na siya ng 600 to 1,000. Actually, may nakita ako, naghanap ako ng may 1,100. Pero, isang buong na yun. Isang buong flat na maganda yung maganda yung facility. Kumbaga, siya, wala ka nang pero, but still, small apartment, depende kung saang city ka. Kasi expected mo yan kung ikaw ay nasa Madrid o Barcelona, mataas po talaga yan. So, naglalaro yan sa mga 1,000 to 1,500. Sa Valencia City, meron akong mga kababayan na ang ginagawa nila, sharing sila, like
yung inaano lang nila. So, kasi nga sobrang mahal kapag buong flat yung iyong kukunin. Pero kung ikaw naman ay nasa small cities, medyo mas mura-mura. At ang i-consider mo dyan, syempre, kung ikaw ay retirees, hindi mo kailangan mag-work. Pero kung ikaw ay gusto mong mag-work, dapat i-consider mo na malapit ang katulad ko, 10 minutes walking lang ako. Kasi napakalaki ng naisisave ko sa pamasahe at anong tawag nito? Yung oras, 'di ba? Hindi ka stress. Okay, food and groceries. Around, ang pag-usapan natin ito po ay tungkol sa akin to ha. Mga 250, minsan 350 per month. Depende kung mahilig kang magluto o kumain sa labas. So, in my case, medyo itong sa akin, tawag nito, i-explain ko bakit ganun ka, kahit mag-isa lang ako. Minsan, may mga buwan na mag-isa lang ako dito. Bakit mataas? Kasi piling-pili yung mga kinakain ko. Dahil nga sa aking breast cancer, I really try to be healthy. Kahit yung mga fruits, so, ang mga kinakain ko ay, kumbaga, yung mas nakakabuti sa akin. So, ngayon, kung nagtitipid ka, ang gagawin nyo ay halimbawa ang ginagawa ko para makatipid, halimbawa sa gulay, kung ano yung season, yun yung kinakain ko. Kasi mura siya, 'di ba? So hindi ka bibili ng halimbawa ngayon o hindi season ang watermelon, bibili ka ng watermelon o di mahal. Kumbaga, pag-iisipan mo ano yung mga prutas na na mas mura sa yung seasonal. Yan yung isa sa ko para sa inyo sa mga groceries. At yung makakatipid ka kung magluluto ka talaga kaysa halimbawa minsan pag bibili ako ng mga take-away food pag galing ako sa work at wala na akong oras, tas gutom na gutom. So ang isang order nasa 4, 5 hanggang 750 o isang kainan mo lang yun. So isipin mo kung 3 beses ka kakain, medyo mahal din ng konti. Transportation, syempre isama natin yan. Kung ikaw ay nasa city, kailangan mo siguro ng metro, bus, or train kung saan ka man. Depende, siguro sabihin na natin mag-aalat ka dyan ng 40 to 60, depende kung gaano ka kagala. So may ganun depende kung gaano ka kagala. Pero halimbawa ako dito, ang gala ko kasi yung walking ko everyday, katulad niyan, ginawa ko ngayon cholesterol route, tapos naisipan ko, mag-vlog ako para ma-inspire ko yung ibang mga kababayan na lalong-lalo na yung nanonood lagi sa aking YouTube channel, right? Okay, and next one is healthcare. So, if may residency ka dito sa Spain, so libre, umura ang public healthcare. So, napakamalaking plus po yan para sa atin. Kasi, Diyos ko Lord, yung peace na naibibigay sa akin ng healthcare dito ay napakalaking tulong. Sabi ko nga, 'di ba, nabanggit ko na to sa marami kong vlog na pinili kong mag-isa at mahirapan pero naipagagaling ko ang aking sarili. At sa mga new follower ko po, I am on my 3rd year po ng breast cancer treatment sa 5-year treatment. So, ayun, laban. Ayan, laban. And, syempre, utilities and internet. So, siguro mga naglalaro yan sa 100 to 150. Diba? Kasi may mga binabayaran ka kasi yung mga monthly dues or whatsoever. Ayun. So, depende naman yan sa'yo kung ano yung kung paano ka makakatipid. So roughly, kailangan mo ng around 1,000 to 105,000, 1,200 to 1,500 per month para sa comfortable na pamumuhay dito sa Espanya. Kaya, magkano yun sa peso? Syempre, kung i-compute mo, 'di ba? Nasa 66 something yata ngayon. So, ang 1,000 nasa 66,000 plus 30 something. So, almost 100,000 po sa isang buwan ang kailangan mo para makapag-survive ka dito sa Espanya.
Pero katulad ng sinabi ko, kung ikaw ay nasa maliliit na town, mas tipid po ang buhay. Okay? So, pag-uusapan naman natin ngayon yung visa for retirees. Kasi ito naman talaga yung aking focus ngayon. So, kung plano mong mag-retire sa Spain, meron silang non-lucrative visa na perfect sa mga retirees na may stable income or pension. Kasi ano ba yung non-lucrative visa? Para ito sa non-EU or yung hindi ka European na gusto mo magkaroon ng residency. Ang kailangan mo lang po ay ma-prove sa kanila na meron kang grabe ang hangin, Lord. Talagang sinabayan ako ng hangin sa aking vlog. O, diba? Pasensya na kayo, very raw lang ang ang atenin nyo. So, kailangan mo lang maipakita ng proof na kaya mong tustusan ang sarili mo habang nakatira ka dito. Kasi, you will be given a residency permit na hindi ka dapat nagtatrabaho. So, anong proof? So, maybe your income, like, kung ikaw ay retiree, so meron kang natatanggap every month, or yung savings mo. Basta, kaya mong buhayin ang sarili. So, ganun, kaya mong buhayin ang sarili mo. So, medyo mahaba-haba yung video natin ngayon ha, pero, ano naman ito guys, makabuluhan naman ang ating pinag-uusapan. So ngayon, kung nagbabalak ka naman na dadalhin mo, it's okay. You can bring your whole family as long as kaya mong i-provide. Kasi nga, diba, you will be given a permit to live, not to work. Kaya, tawag nito, kailangan ma-prove mo sa kanila. Tapos, I think obligatory that you will have a healthcare, private healthcare dito sa Spain. Kapag kinuha mo yung basta kumbaga kaya mong i-sustain ang mga bagay-bagay dito sa Espanya, o diba? And then after 2 years of living legally, you can apply for the Spanish citizenship. Okay, as a Filipino. So, syempre hindi mawawala ang pros and cons. Pag-uusapan natin ang pros and cons. So, unahin natin ang pros. Great weather, nabanggit ko na po, na medyo windy lang today. Medyo windy lang today. At relaxed lifestyle. Kung nakita nyo, maraming mga dumadaan sa paligid ko, diba? Kasi ano talaga sila dito, morning, even like now, it's almost, I think, anong oras na ba ngayon? Nakahawak yung kamay ko sa camera, guys, kasi parang feeling ko lili pa rin. Okay. So, ngayon ay, ayan, 11 o'clock. It's 11 o'clock in the morning and you can see a lot of people like walking. So, napaka-relax talaga ng kanilang lifestyle. And, friendly locals. Wherever you go, you can ask or you can approach Spanish citizen. You can ask them. Sa lahat ng European countries na nadalaw ko na po, yabang, medyo marami-rami din naman akong Germany, Greece, Austria, Czech Republic. Ay, medyo marami-rami na din pala ako napuntahan dito sa sa Europe. Ay! Diyos ko, Lord ko. Ay! Ayan na. Pasensya na po kayo ha. At saka, talaga, very raw tayo dito. So, ayan. Mga local dito sobrang babait guys. Nabanggit ko na to maraming beses na ang mga Espanyol talaga ay sila, very friendly. At sabi ko nga, nabanggit ko na to maraming beses. Dito ko na dito pwede kong sabihin na hindi sila racist. Kasi sabi ko nga, hindi nila tinitingnan kung ano yung status mo or kung ano yung trabaho mo. Pantay-pantay nilang tinitingnan ang mga tao. Hindi nila kini-question kung ikaw ay professional, nagtatrabaho sa office o nagtatrabaho sa bahay o sa restaurante o kahit ano sila, very tawag nito, pantay ang tingin nila. O diba, yan, wind blows, thank you Lord, thank you for the wind. Okay, healthy Mediterranean diet. Laban natin tong vlog natin na to guys. Healthy
healthy Mediterranean diet. Alam naman po natin, diba, na napaka-healthy ng mga pagkain dito sa Europa. At isa po ang Spanish sa na may masasarap at healthy food. Hindi ko na babanggitin lahat ng pagkain, pero ang sasarap ng mga pagkain dito, yan naman ang isa sa pinakagusto ko naman dito sa Spain. Ang healthy diet nila. Grabe ang hangin, guys. Ang windy today. Diyos ko naman, Lord, patapusin mo ako. Malapit na ako matapos. Okay. And strong Filipino community. Ayan. Dahil katulad ng nabanggit ko kanina, kahit saang malalaking city ka po magpunta, meron at merong Filipino. Ano naman tayong mga Pilipino diba? Kahit saang panig ng mundo, pag may nakita tayong kababayan. Ako ewan ko lang kasi dito nga sa YouTube channel ko, ang dami ko naging totoong kaibigan. Na alam mo yung nag-comment lang sila, tapos nagko-private message sila, nahanap nila yung socials ko, tapos hanggang ngayon, we're still friends, diba? Parang, ibig kong sabihin, maganda ang tayong mga Pilipino pag may kababayan sa ibang bansa, diba? Parang, uy, kababayan, ganyan. Okay, syempre, doon tayo sa cons. Ito, bureaucracy. Minsan mabagal. Guys, hindi minsan. Like, nandito ako. Kahit yung mga foreign friends ko, mga foreigner friends ko, talagang ito yung sinasabi namin na ang hirap ng bureaucracy dito sa Spain. Talagang, alam mo yung ang ano nga namin dito is we are like connecting the dot from one office to another office, going to the other point to the other point. So you really have to like connect the dot. Ganun dito. Language barrier kung di ka pa marunong mag-Spanish. Kasi ako, yan yung una kong dati. Kasi ang alam ko lang naman, hola, gracias, ganun. So, kasi akala natin dahil may mga broken Spanish words tayo like baso, kutsara, tinidor. Pero pag nakikipag-usap ka na sa kanila ng iba po. Siguro iba po. Hindi mo maintindihan sila. So, anyways, but still, madali namang madaling pag-aralan yan. At medyo mataas ang rent, nabanggit ko na po, sa big cities. Yun lang yung siguro dun lang ako umaaray. Like lately ngayon, dun ako talaga, sabi ko sa partner ko that, we're not going to pay 800 for the flat. Like 800 euros. That's so expensive to me. Because aside from the flat, you have extra that you have to pay for electric bill, for water bill, and blah blah blah. So that mag-accumulate yan silang lahat. So ibig sabihin dadami. So hindi lang 800, diba? So mahal siya, guys. So ayun po, sa aking mga kababayan, pangarap ko mag-retire abroad, Spain na ang perfect place para sa'yo. Ang lakas ng hangin, guys. So, comment me below kung anong country gusto mong i-feature next. And don't forget to like, share, and subscribe para sa mas maraming video about living Spain. Salamat sa panunood. Hasta luego!